7:00 na ng gabi, nasa mansyon ng pamilyang Yuzon si Claudia Buenavista dahil birthday ni Don Juanito Yuzon, ang lolo ni Jasper Yuzon, at syempre, imbitado ang pamilya Buenavista. Matalik na magkaibigan ng pamilyang Buenavista at pamilya Yuzon. Magkakasosyo rin sa lahat ng negosyo. Tanging si Jasper at Claudia lang ang hindi magkasundo mula noon hanggang ngayon. Parang mga aso't pusa. Ang dalawa. Kahit kasi sa maliit na bagay, pinag-aawayan pa nila. Tulad ngayon, pinag-aagawan nila ang isang sofa. Kahit marami namang bakanting sofa sa mansyon. Sabing akin ang pwestong to eh. Inis na sambit ni Claudia. No, mansyon namin to. Kaya mas may karapatan ako dito. Manap ko na sa'yo. Hirit naman ni Jasper. Ako ang nauna dito. Nangaagaw ka lang. At isa pa, bisita ako ng lolo mo. You should treat me right. How rude? Nag-give up na lang si Claudia dahil ayaw niya ng gulo. Walang imik siyang umalis sa loob ng mansyon dahil nabubwisit na siya sa pagmumuka ni Jasper. Isang oras na nagmuni-muni si Claudia sa garden dahil hindi pa naman nagsisimula ang party. Iniwan niya ang kanyang kapamilya sa loob dahil alam niyang puro pagmamalabis lang ang ginagawa ng mga ito. Nasuffocate na siya sa pagiging perpekto bilang isang heiress ng mga Buenavista. Pagod na siyang makipag-socialize at makipagplastikan sa mga bisitang imbitado. Habang kinakalikot niya ang phone, may narinig siyang boses na galing sa duyan na nasa ilalim ng puno ng mangga malapit sa garden. Apo, bakit hindi ka pa rin nagtitino? Bakit hindi mo gayahin si Claudia? Sa edad na 20, kaya niya nang magpatakbo ng hasyenda nila. Wika ni Don Juanito. Si Claudia, sus, walang choice ang pamilya niya kasi only child siya. Di niya naman kaya magpatakbo ng hasyenda, kundi siya isang Buenavista eh. Yun ang tugon ni Jasper at puno pa ng sarkasmo ang boses nito. Napataas ang kilay niya sa narinig. Hindi lang kilay, kundi uminit ang dugo niya sa sinabi ng mayabang na si Jasper. Kababata niya ang binata. Kung tutuusin nga, kalaro niya pa ito nung bata pa sila. Ngunit hanggang ngayon hindi sila magkasundo. Paano ba naman? Mahilig mang-asar si Jasper. At imbes na maglaro sila, palaging away ang kanilang hantungan. Pikunin kasi siya at naiinis siya kapag inaasar siya ng lalaki. Jasper, apo, huwag kang magsalita ng ganyan. Nasa dugo na ng mga Buenavista ang pagiging magaling sa pagpapatakbo ng negosyo. Matalino si Claudia. At nakikita ng lahat sa galaw niya ang kanyang galing. Kahit masarap pakinggan ang sinasabi ni Don Juanito, hindi pa rin masaya si Claudia. Nakatatak pa rin sa kanyang isip ang sinabi ng mayabang na binata. Kahit kailan talaga ang kumag na to? Walang may sinabing maganda sa akin mula noon hanggang ngayon. Humanda talaga siya sa akin. Kainis! Gigil niyang sabi sa mahinang paraan. May parte sa puso ni Claudia na totoo ang sinabi ni Jasper sa kanya. Marami naman talaga siyang pagkukulang at palagi siyang napapagalitan ng kanyang mga magulang kung nagkakamali siya. She was raised to be the perfect heiress. Bawal magkamali. Kailangan perpekto ang lahat. Strikta ang kanyang mga magulang, lalo na ang ina. At minsan nga, naiinggit siya sa kalayaan ni Jasper. Kinukumpara pa siya noon ng mga kaklase niya kay Jasper kasi ang binata, masayahin at magaan kasama samantalang siya, killjoy, at minsan nga, hindi pa niya nakakasundo ang iba niyang kaklase kaya naiinis siya kay Jasper. Mula noon, gano'n na. Walang may gusto na makipaglaro sa kanya dahil pikunin siya. Si Jasper lang ang nanatiling kalaro niya, yun nga lang, inaasar din siya nito. Whatever, lolo. Basta ganito na ako eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Pati ba naman kayo? Ipagdadamot niyo sa akin ang freedom ko? At itatali niyo agad ako sa negosyo? Lo, gusto ko mag-enjoy sa pagkabinata. Ayoko muna humawak na negosyo, please. Hay nako, alam mo hindi yan ang gusto ng mga magulang mo. O siya, apo. Mauna na ako sa'yo sa loob. Pumasok ka na rin. Alam kong kanina pa nag-aalboroto ang mami mo. Kanina ka pa niya hinahanap. Wika ni Don Juanito at tinapik pa ang balikat ni Jasper bago iniwan.
Malapit lang sa inuupuan niyang bench sa garden ng duyan kung saan nakaupo si Jasper. Kaya narinig niya ang boses ng mga ito. Lagi naman yung bad trip sa akin. Hayaan niyo na lo. Magpapahangin lang ako dito sandali. Susunod ho ako mamaya. Pahabol na sagot ng binata. Alauna ng madaling araw natapos ang party ni Don Juanito. Umuwi na rin ang lahat ng bisita maliban na lang kina Claudia at sa mga magulang niya. Dito sila matutulog sa mansyon ngayong gabi. Bukas na lang sila uuwi dahil umuulan at malalim na rin ang gabi. Pagod na si Claudia at gusto na matulog. Pero nawala ang antok niya nang marinig ang sigawan sa baba. Boses yun ng mga magulang ni Jasper at mukhang pinagagalitan ng anak nila. Lumabas siya ng guest room at inusisa ang kaguluhan na nasa sala. Pero hindi siya nagpakita sa mga ito. Nagtatago lang siya sa malaking haligi. Please, kumalma kayo. Nakakahiya sa mga Buenavista na bisita natin. Wika ng kuya ng binata pero hindi nakinig sa kanyang pamilya. Jasper, ganyan ka na ba talaga? Puro ka problema. Puro ka hingi ng pera para sa luho mo, 22 anyos ka na. Pero ang utak mo, puro bar, inom, barkada, at isa pa yung pagsusugal mo Inuubos mo ang pera sa walang kwenta mong bisyo. Kailan ka magiging responsable? Galit na sigaw ng kanyang ina. Dito ako masaya Ayaw ko pang humawak na negosyo, okay? I just need some money. Just be frank kung ayaw niyo akong bigyan. Dami niyo pang satsat. Iritado ang sagot ni Jasper. Napasinghap si Claudia nang sinuntok si Jasper ng ama nito. Wala ka talagang kwenta. Bakit hindi mo sundin ang kuya mo? Look at him now. Sobrang successful ng business samantalang ikaw puro hingi sa amin. Seryosong wika ng ama ni Jasper. Walang kwenta, walang kwenta. I know. Puro kayo kuya, siya na lang lahat magaling. Ako na walang kwenta, edi fine. Nakakahiya ka, Jasper. Ba't naging anak pa kita? Nanggigigil na sigaw ng ina nito. Di sana hindi niyo na lang ako naging anak. Puro naman si kuya ang pinagtutuunan niyo ng pansin Kasi matalino, magaling, may mararating sa buhay. Higit sa lahat may pagmamalaki niyo samantalang ako, kinakahiya niyo. Di niyo ako kaya pagmalaki. Anak niyo na naman ako Pero laging si kuya nakikita niyo. Nakakahiya naman talaga ang ginagawa mo. Palaging sa presinto ang bagsak mo dahil sa illegal gambling na ginagawa mo. Lalo nakakahiya na nang bubugbog ka kapag nagbabar ka. Palaging ospital ang bagsak na mga binubugbog mo. Ano ka ba? Kami lagi ang lumilinis ng pangalan mo. Dinudungisan mo ang pangalan ng mga Yuzon. Pagtitimping wika ng ina ni Jasper. Fine. Aalis ako para hindi madungisan ang reputasyon ng pamilyang to. Yan naman siguro ang gusto niyo, di ba? Aalis na ako sa pamamahay na ito. Galit na tugon ni Jasper at agad tinalikuran ng mga magulang. Go! Lumayas ka at huwag ka na magpapakita pa dito. Galit na sigaw ng ina ng lalaki. At ilang sandali pa bigla itong nahimatay. Agad na lumabas si Claudia para tulungan ang magulang ni Jasper. Tumulong na rin ang mga magulang ni Claudia. Pinakalma rin si Don Juanito na mukhang aatakihin pa dahil sa gulo. Iha, sundan mo si Jasper, naglalakad lang yan. Pabalikin mo ng mansyon. Pero iha, nag-aalala ako sa batang yan. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Sige na, hindi pa yun nakakalayo. Utos ng kanyang ina. Walang choice si Claudia kundi sundin ang utos ng kanyang ina. Mabuti na lang at tumila na ang ulan. Isa lang ang tanging alam ni Claudia. Napuntahan ni Jasper. Yun ang paborito nitong tea house sa pinakadulo ng bakod ng compound. Nagbabakas sakaling. Nandun si Jasper dahil wala namang dalang sasakyan o umalis ito. Malayo-layo yun kaya nagdala na siya ng sasakyan. Baka nagpakalasing din ng binata kaya madali na lang dalhin. Malawak ang compound ng mansyon kaya aabutin siya ng 5 minuto bago makarating sa treehouse. Hindi naman nakakatakot dahil puro ilaw ang buong paligid. Kahit hindi sila magkasundo ng binata, nag-aalala pa rin siya dito. Kababata niya ito. Kalaro noon, kaya sapat na dahilan na yon para mag-alala siya. Nang marating niya ang treehouse, bumuhos ulit ang malakas na ulan kaya nagmamadali siyang umakyat sa hagdan. Napailing-iling siya nang madatnan sa loob ng treehouse si Jasper na nakahandusay sa sahig. Sobrang wasted nito. May katabi pa itong maraming alak. Nakadapa ito at halatang tulog na. Ano ba to? Talagang pagpapakalasing lang yata ang alam nitong solusyon May point naman ng mga magulang niya. Kung naging responsable lang ang isang to,
E di siguro magkakasundo kami. Hay nako naman! Asar na wika ni Claudia. Kinuha niya ang mga alak sa tabi ng lalaki. Inilagay yon sa kaha na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inakay si Jasper sa kwarto ng kubo. Kahit mabigat ang binata, inakay niya pa rin ito. Pabagsak niyang pinahiga sa kama ang lalaki, dahilan para magising ito. Nagulat pa ito na makita siya pero agad ding umiwas ng tingin. Naistatwa na lang siya, habang nakatayo sa harap ng kama ng lalaki. Kabado siya na mapagtanto ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. What are you doing here? Basag ng binata sa katahimikan. Bumangon ito at lumabas ng kwarto. Sinundan niya ito. Umupo si Jasper sa harap ng mesa, kung saan nandun ang alak na nasa isang kaha. Kumpleto ang gamit sa treehouse, kaya hindi na siya nagtataka kung ba't maraming alak ka nandito. Sinundan ka, malamang. Piloso po niyang sagot. Sabay irap sa binata. Bakit, Claudia? Concern ka? Ngumiti ito ng pilyo, pero walang saya sa kanyang mata. Hindi. Inutusan lang ako ni Mommy na sundan ka. Nag-aalala sila sa'yo. Sus, yung mga magulang mo lang nag-aalala sa akin, pero mga magulang ko hindi. Alam mong hindi totoo yan. Concern sila sa'yo. Sadya hindi mo lang gusto magpakatino. Kadiri yung ugali mo. Natatawang umiling ang binata pero agad ding sumeryoso. Bumalik ka na sa mansyon. Baka hanapin ka. Bawal ka magkamali, di ba? You're a perfect heiress of Buena Vista. Huwag ka sa akin. Baka madamay ka sa pagiging walang kwenta kong anak. Pag-iiba nito sa usapan at hindi pa rin siya nito magawang tingnan. Damay na nga. Uuwi na tayo sa mansyon. Tara na, Jasper. Pagyayaya niya dito. Sabay hawak sa kamay nito at hinila patayo. Pero imbes na tumayo ito, hinila siya ng lalaki at napaupo siya sa kandungan nito. Kumabog ng labis ang tibok ng puso niya dahil sa ginawa ng binata. Agad naman siyang umalis sa kandungan nito at tumalikod dahil naiilang siya. Uminit din ang mukha niya dahil sa hiya. Kahit sandali siyang nasa kandungan ng binata, sa palagay niya, napakahabang oras na yon. Ramdam niya ang mainit na amoy ng alak sa hininga nito. Kahit amoy alak, mabango pa rin si Jasper. Shit. Ang ipokrita ko naman kung di ako aamin na hindi ako apektado sa sandaling yun. Mahinang bulong niya. May sinasabi ka? Wala ah. Tara na kasi. Kabadong wika niya at sandaling sinulya pa ng binata. Ayoko umuwi. Nakita mo malakas ang ulan? Malakas nga ang ulan. At sigurado sila kung tatawirin nila ang papunta ng sasakyan, mababasa sila dahil medyo malayo yun sa treehouse, lalo na't malayo ang pinagparkan niya ng sasakyan na yon. Hindi tayo mababasa, may dala nga akong sasakyan. Kundi dahil kay Mommy, hindi kita susunduin dito pa-special ka masyado. Malalim itong bumuntong hininga at tumingin sa kanya. Alam mo, Claudia, ayoko talaga umuwi sa mansyon noon pa. Pag-uwi ko kasi, palaging sermon ang abot ko. Tapos, kinukumpara ako ng magulang ko kay kuya na matalino at magaling sa lahat. Minsan, kinukumpara din nila ako sa'yo kasi magaling ka at kaya na magpatakbo ng hasyenda. Nasasaktan ako kapag kinukumpara ako sa kahit kanino, Claudia. I tried. Gusto ko magbago. Pero failure ko lang nakikita nila. Kaya gumagawa na lang ako ng kalokohan para mas mapansin nila ako. Malungkot na wika ni Jasper. Napalingon si Claudia sa binata at nakita niya sobrang lungkot na mukha nito na para bang binagsakan ng langit at lupa. Nakita niya nangingilid ang luha nito pero agad ding pinahid at umiwas ng tingin sa kanya. Ironic. Akala ni Claudia siya lang ang nasasaktan kapag kinukumpara siya. Hindi niya alam na si Jasper ganun din pala. Buong akala niya happy-go-lucky ang binata. Palagi kasi ito nakangiti at mahilig mang asar. Akala niya masayahin at malaya ito. Pero pareho lang pala sila ng lalaki. Nakakulong sa expectations ng pamilya. Hindi ko alam na ganun pala nangyayari sa buhay mo. You never asked me. You never care. Hindi mo nga ako tinuring na kaibigan eh. Natameme naman si Claudia sa sagot ng binata. Tama ito. Wala siyang pakialam sa feelings nito. Dahil umaapaw ang inis na nararamdaman niya. Lumapit siya sa lamesa at umupo sa kabilang upuan. Kaaway kita, remember? Hindi mo lang alam.
Kinukumpara din ako sa'yo ng mga kaklase natin. Kasi hindi ka raw boring kasama. Samantalang ako killjoy at perfectionist. Oo no, masakit kapag kinocompare ka sa iba. Kaya naiinis ako sa'yo palagi. Nagtama ang mata nila sa isa't isa. Pero biglang tumawa ang binata. Kaya pala nakabusangot ang mukha mo kapag nakikita mo ako. Nakaka-bad trip kasi ang pagmumukha mo. Kumuha siya ng beer sa kaha at binuksan yon. Gusto niyang sabayan ng lalaki na uminom ng alak kahit hindi siya sanay. I'm sorry kung na-bad trip ka sa gwapo ko mukha. Kidding aside. Uminom ka? Akala ko hindi umiinom ang mga perpektong tao. Che, manahimik ka nga. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Kaya napalagok na lang ng alak si Claudia. Claudia, do you think I'm worthless? Napaangat ang tingin niya at nagtama ulit ang mga mata nila ng binata. Nakita niya sa mata nito ang pagiging totoo. Ayaw ko sa'yo, pero naintindihan kita. You're irresponsible, but you're not worthless. Alam kong kaya mong baguhin ang sarili mo. Para sa ikabubuti mo. Hindi pa naman huli ang lahat, Jasper. Just take it slow. Hindi lahat ng bagay minamadali. Nanatiling nakatitig sa kanya ang binata, na para bang first time nitong titigan ang mukha niya. Naiilang siya sa titig nito, at nagbigay yun ng kaba sa kanyang puso. Your words are melting my heart right now. Ba't ngayon ko lang narinig to sa'yo? Kasi ngayon mo lang tinanggal ang maskara mo. Ngayon ka lang naging vulnerable. At ako pa ang saksi. Don't worry, your secret is safe with me. Nakangiting tugon niya dito. Hindi niya alam kung ba't bigla siyang napangiti. Ngayon lang sila nagka-moment ng lalaki. Dahil parang aso't pusa sila kapag nagkikita. Hindi niya inaasahan na makakausap niya nang ganito ka-intense ang binata. Gaya ng patak ng ulan sa labas, sumabay din ang malakas sa pagtibok ng puso niya. Hindi pa rin inalis ng binata ang tingin sa kanya na para bang na-amaze ito. Naiilang na si Claudia kaya siya na ang tumayo at umalis doon sa lamesa pero bigla siyang napatigil sa pag-alis na magsalita si Jasper. Teka lang Claudia, huwag kang gumalaw, may gagamba sa ulo mo. What? Kunin mo bilis! Jasper naman, alam mo naman takot ako sa gagamba eh. Kunin mo na, please! Nandidiring utos niya. Takot siya sa gagamba. Dahil nilagyan ni Jasper noon ang bag niya ng gagamba at sakto ring pagkabukas niya ng bag, bumulaga ito at gumapang sa braso niya. Doon nagsimula ang takot niya dito. Tumayo ang lalaki at agad na lumapit sa kanya. Pumikit ka kasi kukunin ko. Agad naman siyang pumikit. Naramdaman niyang hinawakan siya ng binata sa muka. Biglang gumapang ang kamay nito sa likod ng leeg niya at kinabig ng lalaki ang bewang niya. Ang mainit na haplos ng palad nito ang nagbigay ng matinding sensasyon sa buong katawan niya. Hindi niya inaasahang biglang dadampi ang malambot na labi nito sa labi niya. Napadilat siya at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Diskarte lang pala ng binata ang gagamba. Nagwawala na ang tibok ng puso niya. Patuloy siyang hinahalikan ni Jasper. Hindi passionate at tensyonado. Ito'y parang humihingi ng pahintulot. Parang nawala sa katinoan si Claudia at hindi niya kayang itulak palayo ang binata sa harap niya. Sa pamamagitan ng halik, nakalimutan niya magkaaway sila. Aaminin niya, nagugustuhan niya yon. Gaya ng magnet, parang ayaw nang maalis ng labi niya sa binata. Tinugon niya ang halik nito hanggang sa lumalim at nauwi sa kwarto ang kanilang pinagsasaluhan. Dahil na rin siguro sa alak at tipsy na rin siya, ramdam niyang nagiinit ang kanyang buong katawan. She craved more intimacy. Hey Jasper, this is so wrong. Bulong niya sa tenga ng lalaki nang maghiwalay ang labi nila. I know, but I want you, Claude. Hate each other, Jas. Maybe tonight we don't. At sa isang iglap, nagkasundo ang katawan nila at may naganap sa kanila ng gabing yon. Kinabukasan nagising si Claudia na may ngiti sa labi. Dahil hindi niya makakalimutan ang nangyari kagabi. Hindi niya inaasahan pero masaya siya. It was her first time at hindi siya nagsisisi na ibinigay niya kay Jasper yon. Nakangiting lumabas siya ng kwarto, pero agad namang napawi nang marinig ang hindi kaaya-ayang salita mula sa bibig ni Jasper. What? Gusto niyo na Apollo? Ipapakasal niyo ako kay Claudia para bigyan kayo ng apo?
Hindi pa ho ako handa magkaroon ng pamilya. Hindi pa ako handa na magkaroon ng responsibilidad. Lalo hindi pa ako handa maging ama. Seryosong sagot nito sa kausap sa phone. Halos mabasag ang puso ni Claudia sa narinig. Hindi niya namalayan, tumutulo na pala ang luha niya. Agad siyang naglakad palabas ng treehouse at gustong lumayo. Nakita naman siya nito kaya binaba nito ang tawag. Claudia, you're awake. Mag-breakfast na tayo, may niluto ako para sa'yo. Tinimplahan na rin kita ng kape. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso na siya ng kotse at agad pinaharurot yun paalis. Habang nagmamaneho, tumutulo ang luha niya. Hindi niya alam kung ba't labis siyang nasaktan sa narinig. Dahil parang wala lang sa binata ang nangyari sa kanila. What if mabuntis ako? How can I manage the situation? Siguradong palalayasin ako ng magulang ko. Naiiyak na sambit niya habang nagmamaneho. 8 taon nang makalipas sa Hacienda Buenavista. Ilang ulit ko bang dapat ipaalala sa inyo ang tamang pag-aabono ng pananim? Tunaw man o buo ang abono, wag na wag nyo idediretso sa puno, ilayo nyo dapat. Ano ba? Kailangan may espasyo kahit isang dangka lang para hindi mamatay o malantay yung pananim natin. Ano ba yan? Hindi nyo ba naintindihan? Paulit-ulit ko na ito sinabi? May pagtitimping wika ni Claudia sa mga trabahador niya. Inuusisan niya kasi ang pag-aabono ng mga tauhan niya and guess what? Hindi tama ang ginagawa ng mga ito. Pasensya na po ma'am. Nagmamadali kasi kami at malapit nang dumating ang gabi. Uuwi pa kami sa amin. Wika ng isang trabahador. Kahit na, lahat naman tayo dito nagmamadali. Ayusin niyo naman yung trabaho niyo. Maayos naman ang pagpapasahod ko sa inyo eh. Pasensya na talaga ma'am. Palagi na lang pasensya. Huwag niyo sana ubusin ang pasensya ko ah. O sige na, magsisiuwian na lang kayo. Naasan niyo pa ako. Bukas yun na yung tapusin. Maraming salamat ma'am. Sabay-sabay na tugon ng mga ito. Napatigil si Claudia sa pag-aasikaso ng bulaklak sa vase nang magring ang telepono sa table niya. Hello, Claudia Buenavista speaking. How may I help you? Formal na sagot niya dahil baka kliyente ang tumawag sa opisina. Claudia, iha, namiss kita. Mom? I miss you too. Iha, kailan ka ba babalik sa States? Hinahanap ka na ng mga bata. Come back here, Mommy. We miss you so much. Sabay na sigaw ng munting tinig. Napangiti naman si Claudia nang marinig ang boses ng mga munting anghel niya. Mom, di pa ako pwede eh. Daming problema sa flower farm at sa kumpanya. Pwede bang kayo nalang umuwi dito? Dali mo na lang sila. Susunduin ko kayo sa airport. Na-miss ko na rin sila eh. No problem, iha. Yun naman talaga ang balak namin ng iyong ama dahil sobrang busy mo. Salamat dahil hindi mo pinabayaan ang hasyenda. Pero napapabayaan mo na mga mahal mo sa buhay. Puro na lang trabaho ang inaatupag mo. Tama na yan. Ipamanage mo na lang yan sa mga tauhan natin. Mag-enjoy ka naman sa buhay mo, iha. Natawa si Claudia sa sinabi ng kanyang ina. Mom, hindi ba kayo ang humubog sa akin na maging ganito karesponsable? Tapos ngayon gusto mo naman ako maglakwatsa. Wala sa vocabulary ko yan, Mom. Alam mo yun. Iha, I'm sorry kung naging mahigpit kami sa'yo noon. Pero iba na kasi ang panahon ngayon, may tagapagmana ka na. Noon kasi ikaw lang nag-iisang tagapagmana namin. At ayaw naming masayang ang pinaghirapan namin. Kaya hinasa ka namin. Sana maintindihan mo ang pagkakaiba noon at ngayon. Napabuntong hininga na lamang siya sa sinabi nito. Mom, ayaw ko ring ipasa ang pagiging strict ako sa mga anghel ko, no? They should live a happy life. No pressure at all. I want them to enjoy their lives na walang expectation kaya sana maintindihan niyo rin ho ako. I know. Pasensya na ako naging stricto kami sa'yo. It's okay, Mom. Hindi naman nasayang ang pagiging ganun niyo sa akin. Nakuha ko pa ngayong ugaling yon. Naging stricto tuloy ako sa mga trabahador sa hacienda. Iha, huwag ka masyado maghihigpit sa kanila ha. Oo na, pero nakakapagod na magsermon sa kanila araw-araw. Chill, Iha. Nga pala maiba tayo. Ba't may tinatago ang mga anak mo kay? Mom? Stop. Ayoko pong pag-usapan yan. Sige na may gagawin pa ako. Agad niyang binaba ang tawag. Napaikot ang kanyang mga mata dahil babanggitin na sana ng kanyang ina ang pangalan ng lalaking kinamumuhian niya. Hindi nito deserve maging ama sa kanyang mga anak. Nabuntis nga siya ni Jasper. Nagbunga ang isang gabi nilang tagpo at nakabuo pa ng kambal.
Hindi niya pinaalam yun sa lalaki o sa pamilya nito dahil ayaw niya. Nang nabuntis siya, dinala siya ng kanyang mga magulang sa Amerika para makaiwas sa issue. Doon na rin siya nanganak at pinalaki ang mga ito. Sa tulong ng kanyang mga magulang, hindi siya nahihirapan na magpalaki sa mga anak niya. Nakauwi siya ng Pilipinas noong 1 taon na ang kambal upang asikasuhin ang hasyenda nila. Mga magulang niya na lang muna ang nag-aasikaso sa kanyang mga anak. Wala na rin siyang balita sa lalaki kaya tahimik na ang buhay niya. Laking pasasalamat niya dahil tanggap ng kanyang mga magulang ang lahat at marunong ding magtago ng sikreto ang mga ito. Napukaw ang kanyang pagbabalik tanaw nang may kumatok sa pinto. "Come in?" Pumasok ang sekretarya niyang si Cindy at namumutla ito. "Ma'am, may problema ho tayo eh. Umalis na ang mga tauhan sa hasyenda, lalo na yung mga hardinero sa flower farm dahil daw sa ginawa niyong pagsermon sa kanila araw-araw. Hindi na raw nila kaya ang pagiging strikta niyo." Prangkang wika ng sekretarya. "Then find some people na gusto magtrabaho sa hasyenda. Hire more. Titriplayin ko ang sahod yung lahat kapag may naipasok ang trabahador." "Sige ho, ma'am. I'll do it right away." "Good. Kamusta ang production ng flower farm?" "Better. Maraming na-harvest na bulaklak ngayon, ma'am, at na-i-deliver sa suki nating flower shops." "How about my flower shop? How are the sales at each branch?" "Walang problema, ma'am. Araw-araw ho malaki ang kita bawat branch." "Good. Siguraduhin mo makakahanap ka agad ng hardinero. Basta yung siguradong papasok sa hasyenda. Sabihan mo na lang na strikta ako para aware na sila. Okay?" "Yes, ma'am. Right away po." Pagkaalis ng sekretarya, nakaramdam ng antok si Claudia kaya naisipan niya matulog muna. Pagod din kasi siya dahil sumabay ang problema sa hasyenda at kumpanya nila. Samantala, sa mansyon ng mga Yuzon, nananatiling nakaluhod at nagmamakaawa si Jasper dahil may ginawa na naman itong mali. "Lumayas ka na sa mansion, Jasper. Ubos na ang pasensya namin sa'yo." Sigaw ng kanyang ina. "Hindi talaga ako makapaniwala sa ginawa mo, anak. Hindi ko akalain na gagamitin mo sa sugal ang pondo ng kumpanya natin. Pag nanakaw yung ginawa mo." Saad ng kanyang ama. "Hindi na talaga kita kayang ipagtanggol sa mga magulang mo, Jasper. Sobra-sobra na ang katarantaduhang ginawa mo. How dare you na nakawan ng 1 milyon ng pondo ng kumpanya natin? Tapos tinalo mo lang sa sugal sa Macau? Hindi ko na kayang palampasin to. Kailangan na kitang tanggalin ng mana." Pagtitimping wika ni Don Juanito. Agad na napahawak si Jasper ng paa ng kanyang lolo. "Lo, please, give me one last chance. Promise magbabago na ako. Huwag niyo lang akong tanggalan ng mana. Please, one chance. Gagawin ko lahat ng gusto niyo. Please, Lo." Nakayukong pagmamakaawa niya sa paanan ng kanyang lolo. "Sigurado ka magbabago ka kung pagbibigyan kita, Apo? Talaga bang susundin mo ang gusto namin?" Mabilis siyang tumangutango bilang tugon. Hinawakan agad siya ng kanyang lolo sa kamay at pinatayo mula sa pagkakaluhod. "Kung ganun, last chance mo na ito. Kapag sinayang mo ang pagkakataon, tatanggalan kita ng mana at hindi ka na belong sa pamilyang ito. Seryoso ako." Nagliwanag ang kanyang muka. Hindi nga siya kayang tiisin ng kanyang lolo. Pinagbigyan siya nito at seryoso siyang hindi sasayangin yon. "Papa, wag niyo na siyang pagbigyan pa. Sobra na yung paborito ninyong apo. Pambihira kasi, lagi niyong kinukonsinte." Inis na wika ng kanyang ina. "Bilang ama niya, Papa, bigyan natin siya ng leksyon para tumino na itong anak ko." Nahihiya siyang tumingin sa mga magulang niya, pero lumapit siya at binigyan ng yakap ang mga ito. Yakap na punong-puno ng pagsisisi. "Mom, Dad, I'm sorry sa lahat. Promise magbabago na ako. Pagbigyan niyo na ako. Di ko na uulitin ang mga maling nagawa ko sa buhay. I promise you that." Naistatwa ang mga ito sa ginawa niya. Ito ang kauna-unahang beses na niyakap niya ang mga magulang. Aaminin niya man o hindi, mas takot siya sa kanyang lolo kaysa dito. Takot siya sa magiging parusa nito. Kaya pinagsisihan niya talaga ang mga kamalian niya sa buhay. Naramdaman niyang hinaplos ng kanyang mga magulang ang kanyang likod. Niyakap din siya ng mga ito. Ngayon lang siya nakaramdam na parang kakampi niya ang mga ito sa pamamagitan ng yakap. Nagsisisi siya sa nagawa niyang katarantaduhan. Wala siyang pera. Ubos lahat sa sugal at alak.
Nadamay pa ang pondo ng kumpanya nila na siyang ikinababagsak nito. Good, Apo. Isa lang ang kondisyon ko. Ibalik mo ang kalahati ng perang ninakaw mo sa kumpanya. Magbanat ka ng buto. Kapag naibalik mo sa akin, pwede ka nang bumalik sa mansyon. Ipapamana ko sa iyo ang mga natitirang ari-arian ko. Kumalas na siya sa pagkakayakap sa mga magulang. Ang kanyang lolo naman ang kanyang binigyan ng yakap. Thank you, Lo. Makakaasa po kayo. Sana makapaghintay kayo sa pagbabago ko. Thank you, Mom and Dad. Isang linggo ang nakalipas bago nag-start ang mga trabahador sa hasyenda. Ngunit, halos sa prutasan at sa ibang produkto ang mga ito naka-assign. Isa lang ang hardinero sa flower farm ang nag-apply at late pa pumasok. Cindy, ikaw nang bahala sa newly hired. May pupuntahan lang ako importante. Unang araw pa lang, ligwak na sa akin ang hardinerong pinasok mo. Ayoko nang late, pero pagbigyan na lang, isa lang ang pumasok na hardinero. Sige, ikaw nang bahala, Cindy. Bili ni Claudia sa sekretarya niya. Makakaasa po kayo, ma'am. Iyong hardinero po ba, ititrain ko na rin? Sure. Ipatanim mo na rin sa bagong hardinero ang seedlings ng sunflower sa bago nating plot, okay? Okay po, ma'am. Pagkaalis ni Claudia sa hasyenda, dumating naman si Jasper. Kabado si Jasper nang dumating. Kilala niya kasi si Claudia. Strikta at perfectionist ito. Ayaw nito ng late at nahihiya siyang makita ang babae. Huli nilang pagtatagpo yung may nangyari sa kanila. Hindi na agad ito nagpakita sa kanya. Nabalitaan niya na lang na pumunta ito ng Amerika. Pagkatapos nun wala na siyang balita sa babae. Sa pagkawala nito sa Pilipinas, na-miss niya ang presensya nito. Hindi niya alam kung ba't may parte sa puso niya na gusto itong makitang muli. Kung pumayag siyang ipagkasundo kay Claudia noon, siguro asawa niya na ito ngayon. Yun nga lang, tumanggi siya. Pero may rason siya. Kung ba't di pa siya pumapayag na ipakasal kay Claudia. Ayaw niya maging unfair sa babae. Irresponsable pa siya at hindi maayos ang takbo ng desisyon niya. Puro pagkakamali ang nagagawa niya sa buhay at nakakahiya yun. Pagdating sa babae, nahihiya siya at nanliliit sa kanyang sarili. Alam niyang hindi niya deserve si Claudia. Nababagay sa babae ang isang responsableng lalaki at hindi siya yon. Pero isa lang ang hiling niya. Sana makita niya si Claudia sa hasyenda at payagan siya ng babae na maging hardinero sa flower farm nito. Sana pagkatiwalaan siya nito. Hindi niya alam kung bumalik sa hasyenda si Claudia pero sana nakabalik na ito. Pagpasok niya sa loob ng hasyenda Buena Vista, sinalubong agad siya ng formal na babae. Hello, I'm Cindy, secretary ni Ma'am Claudia. At ako ang magtuturo sa'yo. Ikaw ba si Jasper Yuzon? Tama? Biglang kumabog ang puso ni Jasper nang mabanggit ng sekretarya ang pangalan na matagal niya nang hinihintay na bumalik at makita. Ako nga. Pasensya ka na kung nalita ko. Nag-commute lang kasi ako eh. Traffic dahil naabutan ako ng rush hour. Tanggapan din ba ako bilang hardinero kahit late na ako? Siyempre, ikaw lang mag-isa nag-apply bilang hardinero sa hasyenda. Kaya okay lang. Nga pala, ang una mong gagawin, itanim mo yung seedlings ng sunflower sa bagong plot nito. Yun ang bili ni Ma'am Claudia. Bakit ako lang mag-isa ang nag-apply? Ayaw ba nila maging hardinero? Ang laki kaya ng sahod sa hasyenda? Actually, pinatriple ni Ma'am Claudia ang sahod dahil in demand ang hardinero dito. Nagsialisan kasi yung iba, kaya konti na lang ang natira dito at yung iba naman, lumipat sa ibang produksyon ng hasyenda. Pinakamaselan kasi ang flower farm. Ito ang palaging minomonitor ni Ma'am Claudia. Iniingat-ingatan at lalong inaalagaan. Strikta at mahilig manermon yun. Lalo na sa mga trabahador pagdating sa flower farm. Kaya dapat konti lang ang error. At sana, may malalim na pangunawa. Mahabang kwento ng sekretarya. Don't worry, ako nang bahala sa flower farm ni Madam Claudia. Ako din ang bahala umunawa sa kanya. Sige, gagawin ko na unang trabaho ko para pagbalik niya hindi naman nermon. Sige, sumunod ka sa akin. Ituturo ko sa iyo kung saan ang bagong plot at plant nursery. Tumango na lang si Jasper bilang tugon at sumunod na sa sekretarya ni Claudia. Malapad ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Claudia nang makita ang kanyang pinakamamahal na mga tao. Ang kanyang mga magulang at ang mga anghel na karga-karga ng kanyang ama. Ito ang sinundo niya sa airport. Hindi niya akalain na uuwi agad ang mga ito sa Pilipinas. Mommy!
Nakangiti niyang kinawayan ang mga ito. Oh, my lovable angels! Welcome back, Mom and Dad. Thank you, Iha. Pagkatapos, binati niya rin ang mga anak. Welcome home, my angels. Na-miss ko kayo. Give me a big warm hug, please. Agad naman siyang niyakap ng kambal. We miss you so much, Mommy. Niyakap at pinupog siya nito ng maraming halik. Let's go. Sa hasyenda na natin ipagpatuloy ang usapan. Oo nga, Iha. Na-miss ko na ang hasyenda. Oo na. Let's go, my angels. Mahigit 1 oras ang biyahe bago sila nakarating sa mansyon na nasa gitna ng hasyenda. Pagkababa nila, agad silang sinalubong at inasikaso ng mga katulong. Maligayang pagbabalik sa hasyenda, Doña Clarita at Don Ignacio. Sabay-sabay na bati ng nakahilerang mga katulong. Senyorita, sino po ang kasama niyo mga bata? Kamukhang kamukha niyo yung lalaki. At yung babae naman, kamukha ni Sir. Sila ang mga apo ko, ang tagapagmana ng hasyendang ito. Saad ng kanyang ina bilang pamumutol sa sinabi ng tsismosang katulong. Hindi alam ng katulong nila na nabuntis siya at may anak na kambal. Hindi pa kasi halata ang pagbubuntis niya nung pumunta siya ng Amerika, kaya clueless sa mga tauhan sa buong hasyenda. Anak po ba sila ni Senyorita? Oo, anak ko sila. This is Sky, my son, and this is Celeste, my daughter. Tama na ang pagiging tsismosa, asikasuhin niyo na kami. Saad naman ang kanyang ina. Tama, pagod kami sa biyahe. Huwag niyong ilabas itong nalalaman niyo. Maliwanag ba? Maautoridad namang wika ng kanyang ama. Makakaasa po kayo, Don Ignacio. Pasensya na po. May handaan sa mansyon. Imbitado lahat ng trabahador sa hasyenda. Masaya ang lahat sa pagdating ng dating amo nila. Masaya rin ang puso ni Claudia dahil nakakasama niya ang kanyang buong pamilya sa hasyenda. Sa flower farm, patuloy pa rin ang pagtatanim ni Jasper. Malapit na rin matapos ang ginagawa niya. Sobrang lawak ng taniman. Kahit may modernong machine sa pagtatanim, hindi pa rin madali ang lahat. May idea na si Jasper kung paano magtanim ng bulaklak dahil ang lola niya ay mahilig doon at ito ang nagturo sa kanya. May malaking garden sila at ang lola niya nag-aalaga noon at siya naman ang kanang kamay nito. Kaya naman nung namayapa ang kanyang lola, siya na nag-asikaso ng hardin nito. Dahil din sa kanyang lola, kinuha niya ang kursong Bachelor of Landscape Architecture. May natapos siyang trainings na related sa horticulture. Na-amaze kasi siya noon sa lola niya dahil sa pag-aalaga at pagpapadami ng pananim. Totoo yun, na masela ng bulaklak. Kaya dapat maayos ang site location. Kaya kahit papaano may alam siya sa pagtatanim at pag-aasikaso ng bulaklak. Kaya lang naging pabaya siya noong kamalian niya na lang ang nakikita ng kanyang mga magulang. Jasper, tama na yan. Pumunta tayo sa mansyon ng mga Bonavista. Imbitado tayo. May handaan doon dahil dumating ang mga magulang ni Ma'am Claudia. Wika ng sekretarya ni Claudia. Mauna na ho kayo, ma'am. Tapusin ko lang to. Ayaw ko mabigo sa unang araw ng trabaho. Susunod na lang po ako, salamat. O sige, ikaw bahala. Mauna na ako Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Jasper bago nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kinakabahan siya dahil ramdam niyang malapit na silang magkita ni Claudia. Kahit di sila magkasundo mula pagkabata, hindi niya nakalimutan na nagkasundo sila sa isang mainit na tagpo. Maagang sinuri ni Claudia ang flower farm. Una niyang tiningnan ang trabaho ng bagong hardinero. I-check niya sana kung tama ang ginawa nito. Buong akala niya masasermonan niya ang bagong hardinero pero nagkakamali siya. Malinis ang gawa nito at bilib siya sa alignment at distansya ng bawat punla ng sunflower seedlings sa parabang sinukat ang mga ito. Wow! I did not expect na magaling ang bagong hardinero. Perfect ang gawa. Na parabang gusto ko siyang makilala. May pambawi ang late niya sa first day Not bad. Mahinahong compliment niya. Did you like it, Lord? Anang isang pamilyar na boses at nagbigay yun sa kanya ng kaba. Jasper. Kinakabahang usal niya sa sarili. Kilala niya ang boses na yon at si Jasper lang ang tumatawag sa kanya ng Claude. Agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Nakita niya ang lalaki, nakatayo at malapad ang ngiti.
na para bang masaya ito makita siya. Hindi mapagkakaila ang tindig ng kagupuhan nito, lalo na ang chinito nitong mga mata na parang umingiti rin sa kanya. Ayan na naman ang puso niya na parang hinahabol siya ng mga aso sa kanto. Naging mas matipuno na ito ngayon, halatang batak sa gym ang katawan. Alam niyang sa likod ng hardinero uniforme, nakatago ang malapandesal nitong abs. Napalunok siya sa kanyang isipan, kaya napailing-iling na lang siya. Hindi sila ganun kalapit, pero naaamoy niya ang panlalaking pabango nito, na halos pinaligo na yata ng lalaki sa katawan. Ngayon lang sila ulit nagkita at hindi niya ina-expect na sa hasyenda niya ito. Naging hardinero pa na hasyenda nila, lalo na sa pinakamamahal niyang flower farm. How are you, Claude? Long time no see. You haven't changed at all. You're like a beautiful flower. Huwag mo ko i-dance sa matamis mong salita. Ba't ka nakapasok sa hasyenda? Sino nagpapasok sa'yo? Ikaw ba ang bagong hardinero dito? Ako nga. Nag-apply ako bilang hardinero kaya nakapasok ako. What? Ba't di ko alam? Asik niya sa lalaki. Paano mo malalaman? Sekretarya mo nag-handle sa hiring. Kontra ng kanyang isipan. Whatever, umalis ka na dito. Tinatanggal na kita ng trabaho. Late ka na rin naman ang unang pasok mo Kaya may karapatan akong tanggalin ka. Makakaalis ka na ng hasyenda ko. Tila may mainit na kuryente na dumaloy sa katawan niya na hawakan siya ng lalaki. Nakaramdam siya ng pagkailang at init sa muka. Please, hayaan mo ako maging hardinero dito. I promise. Gagalingan ko ang pag-aalaga ng flower farm mo, Claude. Isa pa na miss lang kita makita. Bitiwan mo nga ako. Wala kang karapatan na hawakan ako At masalong wala kang karapatan na sabihin na miss mo ako. Sino ka ba sa buhay ko? Basta ayaw kita maging hardinero sa flower farm ko. Baka mahawaan ang pagiging irresponsable mo. Malis ka na dito! Claude, ito ang simula ng pagbabago ko. Mahinang wika ni Jasper ngunit hindi yun narinig ni Claudia. Padabog na nilisan ng babae ang flower farm. Dumiretso siya ng mansyon, pero naramdaman niyang nakabuntot sa kanya ang lalaki. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Nakasalubong niya ang kanyang ama na nakangiti at mukhang nakita nito si Jasper. Iho, nandito ka na pala. Kamusta ka na? Gwapo mo pa rin Halika, mag-breakfast ka muna sa loob. Pagyayaya ng kanyang ama kay Jasper kaya lalo siyang nanggalaitis sa inis. Okay lang po, tito. Kamusta po kayo ni Tita Clarita? Okay naman kami. Si Don Juanito at ang mga magulang mo pala. Kamusta na? Mamaya, pupunta kami sa inyo. Okay naman po sila. Wala nga rin sila naging balita sa inyo. Bigla na lang daw po kayo umalis. At alam ko, hinihintay nila ang inyong pagbabalik dito. Biglaan lang kasi ang pag-alis namin nun. Pumasok ka na at kumain ka muna rito. Dad naman, pinapaalis ko na yung lalaking yan Huwag niyo na nga siyang iyain pa. May bahay naman yan, may mansyon sila. Marami silang pagkain doon, hindi yan gutom. Hindi na po. Aalis na siguro ako. Mukhang ayaw kong tanggapin ang anak niyo sa mansyon niyo. Tugon ni Jasper at mahina pang tumawa. Ano ka ba? Hindi ka na iba sa amin. Hayaan mo si Claudia. Tara na iho, tiyak matutuwa ang asawa ko kapag nandito ka na. Nilapitan ng kanyang ama si Jasper at iginiya ito sa loob. Padabog namang umalis si Claudia at pinuntahan ng kanyang anak sa taas dahil baka ibabayo ng yaya nila. Ayaw niyang makita yon ng lalaki. Ayaw niyang ipakilala sa lalaki ang kambal dahil hindi nito deserve na maging ama. Hindi niya alam kung anong pakay nito. Bakit ito pumasok bilang hardinero sa hasyenda nila? Malalaman ko rin ang hidden agenda mo, Jasper. Kahit kailan talaga epal ka sa buhay ko? Are you angry, Mommy? Inosenteng tanong ni Celeste sa kanya. Napatampal siya sa noo dahil mukhang narinig ng kanyang anak ang sinabi niya. Mommy, do you have an enemy po? Just tell me, I'll protect you, Mom. Mala-knight in shining armor naman ang dating ni Sky. Hinawakan niya ang inosenteng mukha ng anak. Wala po. Walang enemy si Mommy, okay? Isang buwan ang lumipas. Hindi pa rin mapaalis ni Claudia ang lalaki sa hasyenda. Kaya iniwas niya sa hasyenda ang kambal dahil baka makita ng lalaki. Dinala niya ang kanyang mga anak sa sariling mansyon sa syudad na malayo sa hasyenda. Doon din nagstay ang mga magulang niya para maalagaan ang kambal kapag abala siya. Wala naman siyang maipupuna kay Jasper pagdating sa trabaho bilang hardinero. Solid ito kung gumawa. In short, magaling mag-alaga sa flower farm. Kung tutuusin nga, sagana ang bawat harvest ng bulaklak. Dumami talaga ang bulaklak sa flower farm
Simula nang ito ang mag-manage ng lugar. Pero kahit tumahanga siya sa pagtatrabaho ng lalaki, hindi pa rin mawala ang galit sa kanyang puso. Tumatak sa isip niya ang pagiging iresponsable ng lalaki noon. Bawat tagpo nila sa asyenda, iniiwasan niya ito. Pero kinukulit siya nito, araw-araw, kahit ayaw niya ito makausap, kahit ayaw niya makasalubong ito sa daan. Ang tadhana naman ang gumagawa ng paraan para magtagpo ang kanilang landas. Maagang binisita ni Claudia ang flower farm. Tinitignan niya kung pwede na ulit mag-harvest. Napangiti siya dahil namumulaklak na ang lahat. Magaling ang mag-alaga, pero hindi kayang mag-alaga ng feelings ko. Bilib ka na ba sa akin bilang hardinero ng flower farm mo? Anang seryosong boses sa likuran. Napatalon siya sa gulat nang may magsalita doon at alam niyang si Jasper yon. Sumibol na naman ang kaba sa kanyang puso. Palaging ganon ang nararamdaman niya. Kapag nariyan ang presensya ng lalaki, napairap siya dahil alam niyang bubusitin na naman siya nito. Ba't naman ako bibilib sa'yo? Sinusweldohan kita sa pagtatrabaho mo. Dapat lang nagawin mo yung trabaho mo, no? At yung best mo. Duh! Pagmamalditan niya dito. At humarap sa lalaki na nakataas ang kilay. Lord, ba't ba ang init ang ulo mo sa akin? Ba't lagi mo akong iniiwasan? At halatang may galit ka sa akin. Ano ba nagawa ko mali? Last time we unite in bed. Shut up! I-harvest mo na lahat ng bulaklak na pwede mo ibenta ngayon din. Pagputol niya sa sinasabi nito, pinandilatan niya pa ito ng mata pero hindi nagpatinag ang lalaki. Lumapit ito sa kanya. Napasinghap siya nang bigla siyang hatakin sa bewang at harap-harapan silang nakatitig sa mata ng isa't isa. Puno ng katanungan ang nasa mata ng lalaki at nalulunod siya sa titig nito. Bakit napakailap mo sa akin? Bakit ang lamig ng paikitungo mo sa akin? Simula pa nang pumasok ako bilang hardinero mo dito, tinataboy mo na ako. Bakit, Lord? I know. You hate me. Pero iba kasi ang hatred mo ngayon. Nararamdaman ko parang kinasusuklaman mo ako. Nanghihina ang tuhod niya. Pero pilit niyang tinutulak ang lalaki papalayo sa kanya. Wala akong dapat sagutin sa mga tanong mo. Gawin mo na inuutos ko sa'yo. Oras ng trabaho kaya magtrabaho ka. Para hindi masayang ang pera ko sa'yo. Maautoridad na wika niya at tinalikuran na ang lalaki. Nanlaki ang mata ni Claudia nang makita sa di kalayuan ng anak niyang kambal. Tumakbo ito papalapit sa kanya at nakita niya ang inang nag-peace sign sa kanya. Hindi niya alam na bibisita ito sa hasyenda at dinala pa talaga ang kambal. Hindi pwedeng makita ni Jasper ang mga anak pero mukhang hindi niya na maiiwasan yon. Mommy! Sigaw ni Sky at sila sabang tumatakbo palapit sa pwesto niya. Sinalubong niya na lang ang mga ito dahil baka madapa pa. Hello babies, why are you here? Mommy, na-miss ka na namin. Kaya kami na bumisita sa'yo dito sa hasyenda. Malambing na wika ni Celeste. Oo nga, Mommy. Buti na lang napapayag namin si Lola. 3 araw na rin kasi siya hindi nakakauwi ng syudad dahil namamalagi lang siya ng hasyenda. Hindi niya nadadalaw man lang mga anak sa sobrang pagiging busy niya. Naramdaman niya lumapit si Jasper sa kanila. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang lalaki. Kung paano niya sasagutin ang katanungan nito kung sakaling magtanong ito. Kinalma niya ang sarili. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ng kambal na nasa harapan niya. Hello, cuties. Anong pangalan niyong dalawa? Hello po, I'm Sky. Ako naman po si Celeste. Magalang na sagot ng kambal. Wow, cute niyo naman. Kambal ba kayo? Opo. Ilang taon na kayo? 7 po. Natigilan sandali ang lalaki at umiling-iling. Tumayo ito at sinulyapan siya ng lalaki na puno ng katanungan sa mga mata. Sa sobrang kabang nararamdaman niya sa eksena, nagsalita na siya. Mga anak, pwede bang punta muna kayo kay Lola? Ayain niyo muna si Lola niyo na ipasyal kayo sa hasyenda. May gagawin pa kasi si Mommy okay lang ba? Malumanay na pakiusap niya sa kambal. Tumango naman ang 2 bata. Siyempre naman po. Sabay na tugon ng 2. Hinagka niya ang noo ng mga ito. You may go na ha. Susunod si Mommy later. Mag-iingat kayo, okay? Yes po, Mommy. See you later. Nang makaalis ng anak niyang kambal, agad siyang kinumpronta ni Jasper. May anak ka na pala. Kamukha ko pa ang isa. Paano mo ito ipapaliwanag, Lord? Seryosong tanong ni Jasper at matalim ang titig sa kanya. Dumistansya muna siya sa lalaki bago sumagot.
dahil hindi mapakali ang puso't isip niya sa presensya nito. Wow, coming from you. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Jasper. Dahil in the first place, wala tayong relasyon. At ni minsan, hindi tayo naging magkaibigan. Alam kong ako ang ama ng kambal. Ba't mo tinago sa akin? Kaaway ba talaga ang tingin mo sa akin? It's none of your business. Oo, kaaway kita. Epal ka sa buhay ko. Palagi mo sinisira ang araw ko. Gaya ngayon, sirang-sira na naman ang araw ko. Ba't pa hindi ka nalang umalis ng hasyenda namin? Mayaman naman kayo. Ba't ka pa nagtatrabaho dito? Huwag mong ilihis ang usapan, Claude. Anak ko ba ang kambal? Ako ba ang ama nila? Sagutin mo ng derechahan. Parang kakapusin ang hininga ni Claudia dahil sa tanong ng lalaki. Hindi niya alam kung aaminin niya ba ang totoo o hindi. Kitang-kita naman sa anak niyang babae ang mukha ni Jasper. Carbon copy, walang mintis. Matapang niyang hinarap ang lalaki at sinalubong ang titig nito. Oo, ikaw ang ama nila. Pero hindi kita ipapakilala bilang ama dahil hindi deserve ng mga anak ko ang amang tulad mong iresponsable. Sandali itong natigilan at lumambot ang matang nakatitig sa kanya. Kaya ka ba umalis? Dahil ayaw mo malaman ko na nagbunga ang isang gabi nating pagtatagpo? Hindi. Umalis ako dahil narinig ko mula sa bibig mo na hindi ka pa handang maging ama. Hindi ka handang pakasalan ako. Kahit gusto ng pamilya natin ay pagkasundo tayo, hindi ka handa sa responsibilidad. Kaya hindi mo deserve na makilala ng mga anak ko. Nangingilid na ang luha niya dahil nasasaktan siya para sa mga anak dahil irresponsable ang ama ng mga ito. At wala siyang sagot sa kambal tuwing nagtatanong ang mga ito kung sino ang kanilang daddy. Hinawakan siya ng lalaki sa kamay at tumuhod. Claude, I'm sorry kung nasabi ko yan. Hindi pa hinog ang utak ko at pinagsisisihan ko ang dati kong pag-uugali. Nagbago na ako kaya dito ako nagpapaalipin sa asyenda mo. Pwede bang humingi ng second chance? Claudia, please. Gusto kong bumawi sa'yo at sa mga anak natin. Gusto ko na maging ama sa kambal. Please. Kahit anong pagmamakaawa nito, hindi niya hahayaang lumapit ito sa mga anak niya. No way! Ayokong dungisan mo ang pagkatao ng mga anak ko. Baka nga may atraso ka pa sa pamilya mo kaya ka nandito sa asyenda ko. Aminin ko. Tinanggalan ako ng mana ng aking pamilya. Dahil ginamit ko sa sugal ang pondo ng kumpanya. Natalo ako. Kailangan kong bayaran ng kalahati para tanggapin nila ako ulit. Kaya nagtatrabaho ako para makapag-ipon ng kalahating milyon. Natawa siya na mapakla sa kwento nito. Kaya mas lalong ayaw kong makilala ka ng mga anak ko eh. Ito tatandaan mo huwag kang lalapit sa kanila at magpapakilalang ama nila dahil kinasusuklaman ko ang buong pagkatao mo. Umalis agad siya sa harap ng lalaki. Pagkatapos sabihin ng mga katagang tagos hanggang buto. Pero napatigil siya sa sigaw nito. Claude, kahit taboy mo pa ako at kahit wala akong chance sa'yo, gusto kong bumawi sa'yo at sa mga anak natin. Gagawin ko ang lahat para maging responsable ako sa paningin mo, para maging worthy akong ama sa kambal. Gaya ng pag-aalaga ko sa flower farm mo. Ganun din ang gagawin ko upang makabawi sa inyo. Pangako ko yan sa'yo, Claudia Buenavista. Sigaw nito. Kaya mas mabilis siyang naglakad. Dahil sa katotohanang nalaman na ni Jasper, nagbago ang lahat sa kanya. Naging responsable na siya. Nabayaran niya, nagastos niyang pondo sa kumpanya. Nakabalik siya sa mansyon nila, pinahandle na sa kanya ang ibang negosyo ng kanyang pamilya. Nanumbalik ang tiwala ng pamilya niya sa kanya at proud ang mga ito sa pagbabago niya. Nagsimula na siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Naging seryoso na rin siya sa pagiging landscape architect. Marami siyang naging kliyente, ngunit sa gabi lamang siya available dahil sa umaga, hardinero pa rin siya sa flower farm ni Claudia. Sinusuyo niya rin ang babae araw-araw. Pinadadalhan ng paborito nito at surprise gifts, ngunit sarado pa rin ang puso't isipan ng babae. Sa mata nito, hindi pa rin siya responsable at hindi pa rin karapat-dapat na makilala ng kambal. Gustuhin niya mang maging malapit sa kambal, hindi niya magawa dahil tinago at inilayo ito ni Claudia sa kanya. Nirespeto niya ang desisyon ng babae. Buo na ang loob ni Jasper na kahit anong mangyari, susuyuin niya si Claudia habang buhay. May pagtingin naman siya sa babae noon pa, pero hindi niya lang pinagtuunan ng pansin dahil kaaway ang turing nito sa kanya. Pagdating ni Claudia sa hasyenda, sinalubong agad siya ni Jasper na may ngiti sa labi. Inirapan niya lang ito at nilampasan. Natutuwa siya sa pagbabago ng lalaki. Tinutupad dito ang pangakong babawi ito. Mahigit 6 na buwan din ang panunuyo nito sa kanya pero hindi pa rin siya bumibigay. Hindi lang dahil sa ayaw niya,
kundi syempre para magpakipot na rin at para malaman ko hanggang saan ang pasensya ng lalaki sa kanya. Nakita mo lang ako nakasimangot ka agad. Umay na kasi ako sa pagmumukha mo noon pa, kaya pwede ba umalis ka na ng hasyenda? Tinanggap ka na naman ulit ng pamilya mo, di ba? Ano pang ginagawa mo dito? Siyempre para sa'yo. Hindi ako titigil hanggat di mo ako napapatawad at tinatanggap ulit sa buhay mo. Ang drama mo. Kikiligin na yan. Pangaasar pa nito sa kanya. Inirapan niya lang ang lalaki at dumiretso na sa flower farm. Kainis. Wala pa rin ako maipinta sa gawa niya. Anytime talaga bibigay na ako eh. But no, hindi pwede, maghirap siya. Ani Claudia sa kaloob-looban. So, madam, kita mo kung paano ako mag-alaga ng mga bulaklak? Kaya sana hayaan mo akong alagaan ka. Kayo ng mga anak ko. Alam mo, yung mga banat mo, pwede na gawing fertilizer eh, bulok na kasi. Pero natawa lang ang lalaki sa kanya na mas lalong kinaiinis niya. Pambihira. Ubos na talaga yung lakas ko para itaboy ang lalaking to. Nauhulog na rin ang loob ko sa kanya pero hindi pwede, Claudia. Ayaw kong kainin ng mga sinabi ko. No way! Hindi ako in love sa lalaking to, okay? Saway niya sa sariling isipan. Isang pangyayari ang dumaan. Sinalanta ng bagyo ang lugar nila at lubhang apektado ang Hacienda Buenavista. At walang produkto ang natira. Malakas na baha at hangin ang sumira sa lahat ng produkto. Halos hindi na alam kung anong uunahin ni Claudia. Lugmok siya at ang pag-iyak na lang ang solusyon niya sa sitwasyon. Hey Claude, stop crying. Wala namang masama kung humingi ka ng tulong sa akin eh. Pero kahit di mo sabihin tutulungan kita, tahan na. Hindi mapigilan ni Claudia na yumakap sa lalaki. Wala na siyang pakialam kung anong isipin nito. Basta gusto niya ng kayakap upang gumaan ang pakiramdam niya. Thank you, Jas. Dahil sa pagtulong ni Jasper, na makabangon ng Hacienda Buenavista, natibag ang pader na nakapalibot kay Claudia. Lumambot na ang puso niya sa pagiging sincere ni Jasper. Hahayaan niya na makapasok sa buhay niya at ng mga anak niya ang lalaki. Kaya dinala niya ang kambal sa hacienda para ipakilala kay Jasper. Hindi na nagulat ang lalaki na makita nito na dala niya ang kambal. Bagkus, matamis ang ngiti nito sa labi. Mga anak, hindi ba gusto niyo makilala ang daddy niyo? Ito na siya, meet Jasper Yuzon, your biological father. I'm sorry, kung ngayon ko lang sinabi. It's okay, mommy. Alam naman po namin noon pa eh. Ha? Paano niyo nalaman? Hindi ko naman sinabi sa inyo. Hindi mo po alam kasi secret lang namin ni daddy, lolo at lola. Lagi pong bumibisita si daddy sa mansyon nung busy po kayo sa pagbangon ng hacienda. Pinakilala siya ni Lola Clarita sa amin. Kilala na rin po namin na ibang lolo at lola namin. Nag-appear pa ang mag-aama. At mukhang siya na pala ang huli sa balita. Mukhang close na ang mga ito sa isa't isa. Sinamaan niya ng tingin si Jasper. Sinenyas niya itong patay ito mamaya sa kanya. Dahil tinuruan ba naman na magsikreto ang kambal? Alam niyo bang masamang maglihim sa magulang? Dapat honest kayo sa akin. Naintindihan niyo ba? Mommy, sorry po. Hindi na namin uulitin, promise. Mahina niyang pinisilampisngin ng dalawang anak. Kayo talaga. Basta ha, tandaan niyo ang sinabi ko. Tuluyan ang nakabangon ng Hacienda Buenavista at sobrang na-appreciate niya ang tulong ni Jasper. Humahanga siya sa lalaki. Hindi ito sumuko sa hirap ng pagsubok na dumaan sa buhay niya. Proud siya sa pagbabago nito. It's not too late to open my heart, right? Tanong niya sa sarili habang nakatitig sa salamin. Nakasuot siya ng eleganteng gown dahil pumayag siya sa pakikipag-date sa lalaki. May sorpresa daw ito sa kanya kaya kabado siya dahil sobrang na-excite siya. Yes, iha, hindi pa uli ang lahat. Noon pa man boto na talaga ako kay Jasper. Kasi umaasa ako na magtitino siya para sa'yo. At ngayon nakita ko talaga ang effort niya sa'yo, anak. Walang kayo pero grabe ang commitment niya nang magkita kayong muli. Wika ng kanyang ina. Hindi niya naramdaman na pumasok pala ito ng kanyang silid. Nakangiti siyang humarap dito. Mommy, thank you sa lahat-lahat ha. Lalo na sa patuloy na pag-aalaga sa mga anak ko. Kala ko nun di niyo matatanggap eh. Dahil hindi na ako magiging perfect heiress sa mata niyo. Kahit di ko sinabi kung sino ang nakabuntis sa akin, wala kayong tanong. Inalagaan niyo lang ako. Maraming salamat po sa lahat, ma. Mahal na mahal ko kayo ni Daddy.
Sinundo ni Jasper sa Hacienda Buenavista si Claudia. Kabado siya. Kaya nagsimulang lumakas ang pintig ng kanyang puso na makita ang magandang babae na hinihintay niya. Inabot niya agad ang kamay nito at hinalikan ng likod nito. You're stunning today, Claude. At hindi ako nag-expect na dumating ang araw na to. Thank you ang gwapo mo rin. Thank you. First time ko makarinig ng compliment galing sa'yo. Sarap pala sa tenga. Baka hanapanapin ko na to You'll get used to it. Agad niyang inalalayan ng babae papasok ng sasakyan. Bago siya magpaandar ng makina, binalingan niya ng tingin si Claudia na tahimik na nakatingin sa labas. Are you okay? Yeah, let's go. Habang nasa biyahe, panay ang sulyap niya kay Claudia na nakatingin lang sa labas. Hindi siya makapaniwala na sa wakas, lumambot na rin ang babae sa kanya. Pinagsisihan niya talaga na sinaktan niya ang damdamin nito noon. Ngayon, sisiguraduhin niya na hindi na ito masasaktan sa piling niya. At sana, magustuhan ng babae ang surprise niya. Ayaw niya na magpatumpik-tumpik pa. Gusto niya nang yayain na magpakasal ito sa unang date nila. Gusto niya nang itali ito sa buhay niya para hindi na makawala pa sa kanya. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Ilang minuto pa ang nakalipas, narating na nila ang destinasyon. Itinabi na ni Jasper ang sasakyan sa parking area. Claude, pwede ba kitang lagyan ng blindfold? I don't want to spoil the view. Gusto ko tayo sorpresa May I? Please. Malumanay na pakiusap niya. Bakit? Bakit tulak mo ako sa bangin Wag na kaya? Natawa siya sa sagot nito. Hindi Bakit ko naman itutulak ang magiging asawa ko? Trust me, okay? Che, ano ka ba? Para kang sira. Oo na. Napilitan nitong tumalikod. Relax, okay? Wika niya at binigyan pa ng halik ang batok ng babae. Napasinghap naman ito sa ginawa niya. Uy, huwag ka nga mag-take advantage. Hindi porket nakapag-date ako sa'yo, hahalikan mo na yung parte ng katawan ko Tara na nga. Ayusin mo baka madapa ako, lagot ka talaga sa akin. Don't worry, I'll carry you. Bago pa makapag-react ang babae, maingat niya na itong kinarga. Na tila ba bride ito? Habang karga-karga niya si Claudia. Narinig niya ang malakas sa pagtibok ng puso nito. Ba't ka pala tumanggi nung pinagkasundo tayo ng pamilya natin na magpakasal? Ayoko masira ang buhay mo, Claudia. Ayoko masira ang perfect image mo. Responsable pa ako. At ikaw, napaka-responsableng tao. Nahihiya at naliliit ako sa sarili ko. Iniisip ko hindi tayo bagay, Claude. Hindi mo deserve ang responsableng tulad ko noon. Pero kung nalaman ko na buntis ka, kakainin ko ang sinabi ko. Pananagutan kita, kahit hindi pa ako handa maging ama. Hindi niya alam kung ano isasagot niya sa sinabi ng lalaki. Pero halatang nagsasabi ito ng totoo. Siguro nga kung pumayag na ito magpakasal sa kanya noon, at worst version pa dito ang makasama niya sa buhay, siguro mababaliw siya sa stress. Naintindihan niya na ang lalaki ngayon. Kaya siguro pinaghiwalay sila ng landas at tinubog sila ng masakit na nakaraan para makamit ang best version ng kani-kanilang sarili. Naramdaman niyang binabasya ng lalaki. Dahan-dahan namang kinuha nito ang piring sa mata niya. Nilibot niya ang kanyang tingin. Nasa balcony sila ng malaking bahay. Wait, nasan tayo? Kaninong bahay ito? Nasa rest house ko. Dumungo ako sa balcony. Nandiyan na sorpresa ko. Yan ang gift ko para sa'yo. Agad siyang dumungaw sa balcony. Nakita niya ang malawak na berdeng kapatagan. Pero napako ang kanyang tingin sa kanang bahagi. May nakapormang mga letras sa bawat plot ng iba't ibang klase ng bulaklak. I love you, Claudia Buenavista. Will you marry me? Basa niya sa nakasulat doon. Napatakip siya ng bibig na humarap sa lalaki. At pagkaharap niya nakaluhod na ang isang tuhod nito. Nabigla siya sa sorpresa ng lalaki sa kanya. Hindi niya inaasahang magpo-propose na ito agad sa unang date nila. Will you marry me, Claudia Buenavista? Will you carry my surname until our last breath? Nangingilid ang luha niya na tumitig sa gwapong mukha nito. And this time, hindi na siya nagpakipot pa. Yes, I will, Jasper Yuzon. At masayang sinuot ni Jasper ang singsing sa palasingsingan ni Claudia. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan ng dalawa, bilang tanda na tinanggap nilang mahalin ang imperfections ng bawat isa. Sobrang saya ang nadarama nila. Dahil kahit sinubok man sila ng masakit na nakaraan, natutunan pa rin nilang magpatawad
at magmahalan. The end.